Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Cedric Bolo, News Creator. Ayan, bali gagawa na naman tayo ng panibagong reaction video. Ayan, galing to kay John Reps. Ayan, shoutout sa iyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanila. Ayan, bali gagawa natin to ng reaction video, yung ginawa niyang video about sa West Philippine Sea. Ayan, so bago nga pala tayo mag-umpisa, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating content na bago. Ayan, at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So umpisa na natin tong video na to. Nakalapit na umano ang barkong ipinadala ng Philippine Coast Guard sa Escoda, ayon yan sa National Maritime Council. Pero simula ngayon ay hindi na umano ipapaalam ng Philippine Coast Guard sa publiko ang mga hakbang nito upang hindi malaman ng China. Sanib puwersa ang mga eroplano ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa pagbabantay sa West Philippine Sea, lalo na sa pagmonitor sa mga barko ng China. At ayon kay Lopez ng National Maritime Council, ang ipinadala umanong barko bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa ay nakalapit na umano sa Escoda Shoal. Dagdag pa ni Lopez ay isesekreto na umano ng Pilipinas. So bigyan lang natin ng ng pahayag. Dapat naman kasi talaga sinisikreto yung mga activity o mga solusyon na ginagawa ng ating government dyan sa West Philippine Sea. Kasi kapag binulgar mo yan, mapaghahandaan ka ng kalaban na dapat talaga maging mautak tayo kasi tayo inuutakan tayo eh. 'Di ba? Inuutakan nila tayo, napapansin nyo ba? Dinadaan tayo sa dami. Saka marami silang intel talaga. So dapat talaga maging secured yung mga information na gagawin, mga pansolusyon sa problema dyan sa West Philippine Sea. Kailangan secured yun. Hindi yun pwede ilabas sa publiko. Ayan. Yun dapat talaga, noon pa dapat para hindi tayo nalalamangan. Ang mga galaw ng mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea upang hindi malaman ng China ang mga hakbang nito. Maganda nga yung nahuhula sila kung saan. Kasi pag alam na kung nasaan, doon sila pupunta yung parang magnet siya, So that is our approach, na hindi as much as possible na hindi natin i-reveal kung nasan sila. Isa pa, ayan, tama naman yung sinabi ni Sir. Pero isa pa dapat, meron rin kayong intelligence report sa mga asset ng China dito sa Pilipinas. Kasi nung mga nakaraang taon, lalo na nung pandemya, 'di ba, napakaraming pumasok na Chinese dito sa Pilipinas. Ayan na nga, nandyan na si Alice Guo, yung pinakasikat ngayon na Chinese dito sa atin dahil nga naging mayor ng Banban. Biro nyo? Nakalusot sa gobyerno, 'di ba? Naiboto ng tao, 'di ba? Hindi dapat ganoon So, kailangan maging mautak tayo sa mga magiging hakbang natin ngayon. 'Di ba? Kailangan matindi talaga ang natin diyan, intelligence assets. Ayan, kung tawagin nga, para hindi tayo malalamangan sa sarili nating bansa at para ma-secure natin yung position natin sa West Philippine Sea, 'di ba? Base naman sa post ng Sea Light ay hindi na nila ma-detect kung nasaan na nga ba talaga ang ipinadalang barko ng Pilipinas sa Escoda, at malamang na nakapatay din umano ang AIS o Automatic Identification System ng barko. Pero kahapon ay makikitang isang barko ng China Coast Guard ang kumaripas palapit sa Palawan, habang dalawang barko naman ng Chinese Maritime Militia ang mabilis ding tumungo sa Escoda na tila ba'y may nangyayari. Pabor naman ang isang security analyst na si Chester Cabalsa sa bagong estratehiya ng Pilipinas. Labanan ngayon to ng mga estratehiya, labanan ito ng operasyon. So, hayaan lang natin muna na gawin ng Coast Guard natin yung dapat nilang gawin para lalong lumakas yung kanilang pwersa. Dagdag ko lang dun sa sinabi nung analyst na yon. Sa tingin ko, okay na yung ginagawa ng Coast Guard. Kailangan susugan ng government ng planong bumili ng barko bago. Yung mga equipment, radar system, kailangan yan. Mga missile system, kailangan yan. Para sa Philippine Navy, 'di ba? Para naman hindi tayo dehado kung sakaling magkaroon ng komprontasyon na naman sa gitna ng karagatan. Ayan. Idiniin naman ni Yusek Lopez ang pride at dignidad ng Pilipinas, kaya hindi pa humihingi ng tulong ang Pilipinas sa Amerika. Yan ang magpapahamak sa atin, yung pride na sinasabi nila, 'di ba? Dapat hindi tayo work hard.
Work smart tayo kasi nandiyan dyan yung kaalyado natin, yung US handang tumulong 'di ba? So hanggat merong gustong tumulong na mga bansa sa atin, kunin natin. 'Di ba? Kasi magiging advantage natin 'yun laban sa China 'di ba? Yung pride na 'yan ang maglalagay sa atin sa alanganin Ilang taon na tayo nakikipagbakbakan diyan sa West Philippine Sea. Inuna pa rin ang pride. Diyos ko. Dapat yung kapakanan ng taong bayan ang unahin, hindi yung pansarili. Aminado tayo, nakulang tayo sa gamit So papairalin pa ba natin yung pride? Hindi na dapat. Dapat ang gawin natin, humingi na tayo ng tulong. Magkaroon lang tayo ng mga kondisyon kung anong klaseng mga tulong yung kailangan natin. Lalo-lalo na sa Navy. Kailangan natin yun, 'di ba? Sa Philippine Coast Guard, ilang barko na nasira sa atin, pride pa rin, 'di ba? Dapat hindi ganoon. Hindi ako hindi ko sa binabash. Ini-criticize lang natin kasi feeling natin mali Mali talaga yung ganong mensahe. Ayan. So, hindi naman lingid sa kaalaman natin na malalakas at magagaling talaga ang Philippine Coast Guard natin, magaling sa diskarte, kaso nga ang problema, kulang tayo sa gamit, 'di ba? Subok sa labanan ang ating mga sundalo. Kaya tayong ipagtanggol kung kompleto ang gamit, 'di ba? Lalo na sa mga barko. Partikular sa pag-escort ng barko at suportado naman ito ni Chester Cabalsa. Di porke may ganitong problema ay dudulong kaagad tayo. So meron tayong tinatawag na sense of pride or dignity as a nation. Sa ngayon, kailangan natin ng lahat ng tulong. Kailangan natin ng tulong ng US, ng Japan, ng South Korea. Kasi nga pinabayaan ng gobyerno mismo natin ang Armed Force of the Philippines. 'Di ba? Nang mahabang panahon, dekada, pinabayaan Oo, yung dignidad natin, nandiyan yan. Pero kapag kailangan mo na ng tulong, maging mautak sana, 'di ba? Kasi pwedeng tumulong ang US anytime, basta magsabi lang tayo. Na kung kaya naman natin, tayo muna. Hindi natin kaya. Diyos ko, hindi natin kaya. Ilang barko na ang nasira, 'di ba? Sa Philippine Coast Guard, ilang barko na nasira. Yung resupply mission, ilang barko ang nasira. May sundalo pa tayong naputulan ng daliri, wala tayong nagawa. Hindi natin kaya. Kaya sa tingin ko para sa akin, opinion ko 'to. Ayan. Isang tabi natin yung pride. Alisin natin 'yan kasi kapakanan ng ng buong bansa Kapakanan ng buong bansa ang nakasalalay rito. Hindi kapakanan ng ng armed force, 'di ba? Hindi kapakanan ng sundalo lang. Kapakanan ng bawat mamayang Pilipino ang nakasalalay dito, yung teritoryo natin, yung inang bayan. So isang tabi muna natin yung pride na 'yan para sa akin para sa akin talaga. Hindi tama 'yon. Natin ito. Problema natin ito. Hindi kinakailangan na iasa natin sa mga kaibigan natin itong problema na ito. Hindi natin iaasa sa kanila. Hihingi lang tayo ng tulong habang nagre-rebuild tayo. 'Di ba? Habang bumibili tayo ng mga barko, habang inaarmasan natin ang ating kasundaluhan, especially sa Navy, saka sa Philippine Coast Guard, sila yung kawawa Sa totoo lang, lalo na yung mga mangisda natin. Hindi ko sa minamalit ang Philippine Coast Guard natin at Philippine Navy kasi yan, sabak yan sa digmaan dito sa Pilipinas Lalo na nung maute, sabak yan, magagaling yan 'di ba? Magagaling yung mga sundalo natin, kaso nga ang problema, kulang tayo sa armas, 'di ba? So, wag tayong work hard, work smart. Dapat kailangan maging mautak tayo, hindi yung dadaanin natin sa sense of pride. May pride tayo, may dignidad tayo. Problema natin to, tayo yung solusyon. Ayan. So, hindi tama yun. Kung kinakailangan natin tumawag ng tulong, mga kaalyado natin, 'di ba? Sila rin naman tumatawag ng tulong Kasi mauutak sila. Tignan nyo yung UK, kadikit ng US, 'di ba? Yung Ukraine tumawag ng tulong kasi hindi nila kaya 'di ba? Ngayon, ang nagpapadala ng gamit sa Ukraine, EU, 'di ba? Yung mga European country, pati US. Ngayon ay pagtatanggol nila yung bansa nila. Dapat ganun rin dito, 'di ba, sa atin. Kaya hindi sa binabash natin sila. Kumbaga, nagbibigay lang tayo ng sarili nating opinion. Kasi meron talagang mali sa mga pamamaraan ng iba nating kababayan. Ayan. Mas maganda na ipinapakita natin na lumalaban tayo. Samantala, base sa inilabas na satellite image ng US Navy, ay nakakalat na sa rehiyon ang mga aircraft carrier kung saan ang USS Theodore Roosevelt na nagmula pa sa Mediterranean ay pumasok na sa South China Sea, habang ang ITS Cabourn ng Italy ay nasa Singapore naman. Pero ang China ay mayroon ding 3 aircraft carrier.
Etong aircraft carrier ng China, ay hindi naman subok yan eh. Hindi subok sa digmaan yan, hindi kagaya ng sa US. Wala yan, hindi tayo matatakot dyan, hindi tayo masisindak dyan. Masisindak lang tayo dito sa Pilipinas kasi marami silang barko, tayo kulang. Yun talaga. Kung saan ang Shandong ay nasa South China Sea. Pero ayan hindi ko minamalit yung aircraft carrier nila. Kumbaga, advantage pa rin yan sa Pilipinas. Ayan, may advantage pa rin sila sa Pilipinas kasi wala tayo niyan eh. Kulang-kulang yung barko natin eh. Pero kapag nandyan ang US, nasa likod natin. Basic yan, basic. Ang Liaoning ay nakapwesto malapit sa Taiwan at ang Fujian nito ay malapit naman sa South Korea. Dami oh. Nakita nyo yan, yung mga vessel nila. Dami oh. China Fishing Vessel. China Coast Guard. Fishing Vessel. Hindi ginagawa nilang ano yan. Pang supply para sa ano nila, reclamation. Diyan sa West Philippine Sea. Kunwari lang yan, yung fishing vessel na yan. So yun, maiksi lang naman yung ano na yun, yung video ni John Reps. Ayan, shoutout sa'yo brother. Ayan, so para sa akin talaga kailangan natin ng tulong ng mga gustong tumulong lalo na ng mga kaalyado natin kasi kapakanan ng bawat Pilipino nakasalalay dito. Kita nyo, kung humingi na tayo agad ng tulong sa US, makakapangisda ng maayos yung mga kababayan natin. Ayan. 'Di ba? Kasi kawawa naman sila. Sila yung pangunahing naapektuhan. Yung mahihirap, yung mga kababayan natin nangingisda. So, ayun lang yung bago nating reaction video. Ayan, maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumatangkilik ng ating content. Ayan. So, asahan nyo na magpo-produce pa tayo ng mga magagandang content, lalo na dito sa reaction video natin na content. Ayan. So, wag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads at magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!